morning po sa ating lahat. So it's good to be in the house of the Lord. Salamat po sa Panginoon at kinaya naman po natin pumunta ngayon at uso pala yung stomach flu ngayon po. Hindi na natin detalyihin pero pati po kami sa bahay apektado din po. Kaya po kami lang po ni Phoebe ang nakapunta at actually pati din po ako until kahapon po. Medyo apektado pa rin po. Pero salamat po sa Panginoon at ayun nga po, lahat po tayo ay nandito ngayon sa kabila po ng iba sa atin ay dumaan din po sa sakit ngayong linggo. Ngayon po, meron pala po kayong Sunday school po, yung morning. So, ako po ay sinabihan ni nanay na pwede daw po ay iksiyan ko lang daw po yung lesson. At blessing naman din po, talagang nagkataon na maiksi naman po talaga yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Simple lang po. Ngayon po, nung bata pa kayo, ano yung pinakaunang talata na natutunan nyo from the Bible? Ano yung talata na palagi natin tinuturo kapag Sunday school? Para sa mga bata o kaya sa Vacation Bible School. Napaka-karaniwan ng talatang ito. Makakabisado nyo pa ito. Ako nung bata ako, kabisado ko ito. Hindi lang sa English, pati din sa Filipino, actually pati sa Espanyol din. Sabi dito in Spanish, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabi ko nga po, kabisado ko ito nung bata ako, kaya ngayon sinulat ko na lang po. Nakalimutan ko na po. Pero, ang pinag-uusapan po natin syempre ay ang John 3:16. Maganda na ang talatang ito ay kilalang-kilala ng marami sa atin. Subalit ang siguro problema dito ay baka nawawala na yung pagkamangha natin sa kung ano ang tunay na kahulugan ng talatang ito para sa atin. For us, it may have become just another set of words. Wala nang meaning. Karaniwang nangyayari yung ganito dahil sa pagiging pamilyar natin sa mga bagay-bagay. Yung iba sa atin dito, nasa wastong edad na tayo na naaalala natin dito sa bayan ng Gapan, yung natatanging fast food na outlet ay yung Mr. Donut. Doon yun sa palengke. Yung Mr. Donut dati hindi lang siya stall, talagang may pwesto pa siya. Pero naaalala ko yun enough na nung bata ako, yun na yung pinaka-special na kainan para sa bata dito sa Gapan. May mga kaklase ako dati na nung start ng pasukan, pag-uusapan anong ginawa niya ng bakasyon, ano yung ginawa niya ng graduation. Tapos proud na proud sila ng graduation daw nila, nag-Mr. Donut daw sila. Can you imagine that, di ba? Ganun kami dati dito sa Gapan, talagang probinsyang-probinsya na Mr. Donut, special na sa amin. Nag-graduate yung bata, kumain sa Mr. Donut. Masaya na siya. Parang highlight na yun ng bakasyon niya. Of course, later on, maraming ibang fast food na nagsulputan na dito sa Gapan. Pero, even then, kaming mga batang 90s, meron kaming tinatawag natin healthy respect and wonder pa rin dito sa mga kainan na to. May mga kilala akong bata dati na proud din sila. Sabi na, naka-happy meal ako kahapon kasi honor roll ako. So imagine that, di ba? Kailangan maka-honor roll muna siya bago siya bilan ng magulang nilang happy meal. May punto din po dati nung bata ako, in-explain ng nilang tatay sa akin yung kwento ni Lot at ni Abraham, paghihiwalay nila. Ngayon, sinabi, of course, sa kwento sa Bible, si Lot, pinili niya yung greener pasture, di ba? Yung lupain na mas mukhang masagana. Dahil bata ako, para maintindihan ko yun, sinabi niya sa akin, si Lot pinili niya yung city na may Jollibee. Yun ang explanation. Itong si Abraham, dun siya sa walang Jollibee. Okay, yan, intindihan ko yun bilang bata. Yun yung masagana para sa akin. Ang buong punto ng pagbabalik tanaw na ganito, syempre, ay para ipaalala sa atin kung paano natin binabaliwala yung mga bagay na ito ngayon dahil naging napakaraniwan na ng mga ito para sa atin. So, common na ito ngayon eh. Kahapon lang si Pierre, dalawa yung Happy Meal niya kinain niya kasi, well, actually, hindi niya kinain. Kami yung kumain, pero sa kanya yung toy. So, ganun, diba? Parang wala na lang eh. Wala na lang yung mga ganong bagay ngayon. Siguro meron pang 100 pang ibang halimbawa ng mga bagay na binabaliwala na lang natin ngayon.
pero dati ay labis nating ipinagtataka at ikinamamangha. Ngayon nakakalungkot po na para sa marami sa atin, naging ganun din yung John 3:16. Naging napaka-familiar na, kaya hindi na tayo humihinto. Para namnamin, para damhin ang bigat ng tunay na sinasabi ng talatang yun. Ngunit kapag tayo ay nagmuni-muni at totoong tumingin, makikita ulit natin, mapapagto natin na hindi lang ito isang talata tungkol sa pagpunta sa langit, kundi ito ay nagpapahayag ng mismong puso ng Diyos. Pinapakita ni Jesus ang isang pag-ibig na napakalalim, napakawalang hanggan, at napakabuo. Kaya habang buhay nitong babaguhin ang pagkipag-ugnayan ng sangkatauhan sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay nagsimula, saan? Sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa galit. Think about that. Magsisimula ito sa isang ama na naghahangad sa atin, bago pa natin siya hinangad. Diba ang sabi sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Ngayon, basahin po natin ang John 3:16. Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, gaya po na sinabi ko kanina, simple lang yung magiging pag-aaral natin ngayong umaga. Hihimayin lang natin isa-isa itong talata. So, unang-una po, sa unang bahagi, for God so loved the world. Jesus said that God so loved the world. Ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig ay hindi inilaan para lamang sa mga perfectong tao. Para lang sa mga relihiyosong tao o para lang sa mga taong maayos ng buhay. Minahal niya ang sanlibutan habang ang sanlibutan ay naliligaw sa kadiliman. Minahal niya ang sangkatauhan bago pa man naiintindihan ng sangkatauhan kung sino siya. Sabi sa Revelation 13 verse 8, dito sa Revelation 13 verse 8, si Jesus ay tinawag na the Lamb slain from the foundation of the world. Ano ang ibig sabihin nun? Now, before creation, the plan was already crucifixion. Bago pa manilikha ng Panginoon ng sanlibutan, the plan all along was the crucifixion of Christ. The Lamb slain from the foundation of the world. Minsan baka iniisip natin, diba? God created the world and then man fell into sin. Nahulog tayo sa kasalanan, so kailangan tayong iligtas ng Panginoon. So, backup plan. Jesus, papadala kita sa mundo, mamamatay ka para sa mga tao para iligtas natin sila. Ganun ba yung nangyari? Backup plan, yung crucifixion of Christ? No, it says here, Jesus is the Lamb slain from the foundation of the world. Hindi pa nililikha ng Panginoon ng sanlibutan, ito na yung plano. Ang krus ay hindi yung sandali na nagdesisyon ng Diyos na mahalin ka. Hindi yun yung punto na minahal tayo ng Diyos na after mamatay ni Jesus sa cross, sa kanya sinabi na, okay, pwede ko nang mahalin yung mga tao. Hindi po eh. Kabaligtaran po. Ang krus ay ang pagpapakita ng Diyos sa pag-ibig na matagal na siyang mayroon para sa iyo mula pa sa simula. It wasn't after the cross that God started loving us. It was because of His love from the beginning that He went to the cross. Sabi po in Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us, that while we were still sinners, Christ died for us. So nandun po yung love ng Panginoon na kahit tayo nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ang pangalawang bahagi po, that He gave His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang mas nagpapatindi pa sa pahayag na ito ay hindi lang basta nagpadala ang Ama ng mga payo, tuntunin o panibagong propeta. So, we know that we are deep in sin. Tayo po ay nasa kadiliman. Tayo ay nasa kasalanan. Ngayon, anong ginawa ng Diyos Ama para sa atin? Siya ba ay nagpadala ng panibagong manual? Diba? Baka yung 10 Commandments kulang na. So ito, bagong rules ulit. O ito, updated handbook to. Ito yung susundin nyo para maligtas kayo. May ganun po ba? O nagpayo ba siya? Medyo mali yung ginagawa nyo dyan eh. Dapat ganito. So panibagong advice. O di kaya panibagong propeta. Padala pa tayo ng isa pang Moses. Padala pa tayo ng isa pang Elijah.
No, hindi po ganun ang ginawa ng Panginoong Diyos Ama. Hindi siya nagpadala ng payo, ng tuntunin o panibagong propeta. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak. Hindi nagpadala ang langit ng pansamantalang sagot para sa isang pansamantalang problema. Ibinigay ng langit si Jesus bilang walang hangganang kasagutan sa walang hangganang kalagayan ng sangkatauhan. Alam po natin yung pangalan po ng Diyos, di ba, na Jehovah Jireh. This is in the Old Testament in Genesis chapter 22 verse 14. Sabi po dito, Genesis 22:14, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. So, hindi na po natin babalikan ng napakahaba itong kwento na ito. Alam natin na yan yung time na si Abraham dapat isa-sacrifice si Isaac. Ngayon, naghanap si Isaac. Asan yung iaalay natin na lamb? Tupa. Sabi ng Abraham sa kanya, God will provide. Umakit sila sa bundok. Ginayak nila lahat ng dapat ikayak. And dun sa punto na ay iaalay na ni Abraham si Isaac, merong ram na nahuli, di ba? Naipit dun sa bushes. So ngayon, yun yung naging sacrifice ni Abraham. And doon niya sinabi na, doon niya tinawag yung lugar na yun na Jehovah Jireh. Meaning, God will provide. Now, if titingnan natin yung geography ng Bible, yung lugar na yun, yung bundok na yun, kung saan dapat iaalay si Isaac, it turns out, yun din po yung kabundukan kung saan po namatay si Kristo sa krus. That very same mountain range po, kung saan po dapat ialay si Isaac. That is the same place of Christ's crucifixion. Jehovah Jireh ultimately was pointing to Jesus. Sa panahon po natin ngayon, every time may pangangailangan tayo, di ba? Sinasabi natin, God will provide. Our God is Jehovah Jireh. God will provide. Kulang yung pang-tuition ko. God will provide. Yung kuryente ko ngayong buwan, napakataas. God will provide. Wala pong masama doon. Tama din po yun. Pero ultimately po, ibig sabihin ng God will provide, yung ginamit ni Abraham na context doon, Jesus is the ultimate provision of God to us. He is the substitute for our sins. Hindi na parito si Kristo para lang pagandahin ang dati mong buhay. You think Christ came to this world para gawin kang mabuting tao lang? Diba? To improve your life? No. Naparito siya para ibigay sa iyo ang kanyang buhay. Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagiging mas mabuting relasyon ni Adan. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mismong buhay ni Kristo. Sabi po in 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. So hindi po naparito ang Panginoong Yesus para lang gawin tayong mabuting tao. Hindi po sapat yun. Hindi enough yun. Kailangan po, palitan niya po tayo to make us new creatures. Hindi na po tayo in Adam, because we will be in Christ. Yun po ang sinabi in 1 Corinthians 15:22. Panghuling bahagi po ng John 3:16, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Basahin na lang po natin ang buo muli. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Jesus said that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Pansinin niyo na hindi niya sinabing, ang sino mang gumagawa ng perpekto. Hindi niya sinabing, ang sino mang hindi na muling magkakaroon ng struggle. Sinabi niya, ang sino mang sumasampalataya, whoever believes. So hindi po yung, did you ever feel that po na kayo ay sumampalataya kay Kristo, hindi nahulog kayo sa kasalanan, tapos pakiramdam nyo na wala yung kaligtasan nyo? You started wondering, ligtas nga ba talaga ako? Bakit ko nagagawa yung ganong kasalanan? Bakit pabalik-balik pa rin ako sa ganong kasalanan? Di ba nakakatakot yun? Parang nagwa-wonder tayo, ligtas nga ba talaga tayo? But if we rest in the finished work of Christ, in what He has done, dapat alam natin na wala tayong contribution, wala tayong ambag sa kaligtasan natin. Kung ano yung tinapos ni Kristo sa krus, yun na yun. Hindi mo kailangan dagdagan yun.
Lahat ng ginawa mo sa nakaraan, lahat ng ginagawa mo ngayon, at lahat ng hindi mo pa alam, na kasalanan na baka gagawin mo pa, nakita na ng Panginoon yun eh. And yet, namatay pa rin siya para sa'yo. That is the finished work of Christ. Wala tayong idadagdag sa kanyang binigay para sa atin. Ang kaligtasan ay nakasentro sa pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang natapos na gawa. The finished work of Christ. Ang buhay na walang hanggan ay hindi natatamo sa pamamagitan ng pagiging perpekto ng tao. Tinatanggap ito bilang isang kaloob sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo na tumapos ang gawa na ito para sa iyo. Sabi po in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So it is through grace that we are saved through faith, not of ourselves. Hindi po sa ating sarili. The gift of God, bigay lang ito ng Diyos. Not of works. Wala tayong gawa. Wala tayong ambag. Wala tayong maipagmamalaki. So the phrase everlasting life, this is far more powerful than many realize. Everlasting life. Hindi lang ito basta buhay na tatagal ng magpakailanman. Ito ay ang mismong buhay ng Diyos na inilagay sa loob mo sa pamamagitan ni Kristo. Sa sandaling sumampalataya ka kay Jesus, nakiisa ka na sa Kanya magpakailanman. Ang Kanyang katuwiran ay naging katuwiran mo na rin. Ang pagtanggap ng Ama kay Kristo ay naging pagtanggap na rin niya sa iyo. Ang relasyon ni Kristo sa Ama, yun na din yung relasyon mo sa Ama. Ito ang naging dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay kayang mamuhay ng may kapayapaan, merong peace and confidence, sa halip na may takot at pag-aalinlangan. Sabi po in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Si Kristo po na walang kasalanan, siya po ang ginawang kasalanan ng Diyos Ama para sa atin. Kung sa gayon po, si Kristo ang ating magiging katuwiran sa harap ng Diyos Ama. Sabi din po in John chapter 17 verse 23. Ito po, babasahin ko in the New Living Translation. Mas may ibang emphasis po dito for this verse. John 17 verse 23, I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Ngayon po, itong John 17 verse 23, ito po yung prayer ni Jesus just before siya arestuhin po para ipako sa krus. No, si Jesus po hindi siya tumakbo nung aarestuhin po siya. Hinarap niya po, di ba? Anyway po, yung time po na yan, napakabigat po ng damdamin ng ating Panginoong Jesus niyan. Alam po natin na siya po ay, yung pagpawis niya po parang dugo pa nun eh. Dumudugo siya sa pagpawis niya dahil sobrang bigat po ng pinagdadaanan niya. And yet, dito sa kanyang prayer, bago siya hulihin, sinabi niya, siya po ay nananalangin sa Diyos Ama po, di ba? You love them as much as you love me. I think in the King James, ang sinasabi po dito, you have loved them as you have loved me. Wala po yung emphasis na minahal mo sila kung gaano kalaki yung pagmamahal mo para sa akin. So can we fathom that depth, the love of the Father for us? Tingnan niyo po yung mga sarili niyo. Kasama na po ako doon. Tingnan ko din yung sarili ko. Ay ibig-ibig ba tayo? Nararapat ba tayo sa pagmamahal ng Diyos Ama? And yet, ang sabi ni Jesus, minahal mo sila kung paano minahal mo ako. Ganun po ang lalim ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Tuloy po natin in John 3:17. Kadugtong lang po ng John 3:16. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Nagbibigay ng mas matinding kaaliwan sa puso ang John 3:17 dahil sinabi ni Jesus na hindi siya naparito sa mundo para hatulan ng sanlibutan, kundi para iligtas ito. Sipin mo kung gaano yung karadikal, di ba?
Yung mga kakamping po dito, baka naalala niyo pa dati yung slogan na radical lang magmahal. Ito po yung totoong radical na magmahal. Di ba? Hindi po yun. Yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin, yan po yung radical na pagmamahal. Ang inaasahan ng sangkatauhan ay paghukom. Ngunit dumating si Jesus na may dalang kaligtasan. Inaasahan ng sangkatauhan ng pagtakwil. Ngunit dumating si Jesus na bukas ang mga bisig. Jesus stepped into human brokenness. Hindi para itulang palabas ang mga makasalanan, kundi para iuwi sila sa Ama. Sabi po in Luke 19 verse 10, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Yung nawawala po, yung naliligaw, yun po talaga ang pinunta niya. Condemnation was never the mission of Jesus. Ang mission niya ay magligtas, magpanumbalik, magtubos. Hindi na parito si Jesus para maghanap ng dahilan para i-disqualify ang mga tao. Naparito siya dala ang solusyon sa kanilang pagkahiwalay sa Diyos. Binabago nito ang buong paraan ng paglapit natin sa Diyos. Maraming tao ang tumatakbo pa rin palayo sa Kanya dahil iniisip nilang galit siya sa kanila, madidismaya sa kanila o nag-aabang na parusahan sila. Ngunit ipinapakita ni Jesus ang isang ama na lumalapit sa mga taong sugatan at may mga kabiguan ng may habag at biyaya. Sabi po in Hebrews 4 verse 16, Hebrews chapter 4 verse 16, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Basahin din po natin ang Genesis chapter 3 verse 8 to 10. Sabi po in Genesis 3, verse 8 to 10, "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, 'Where are you?' So he said, 'I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself.'" Ito pong account na ito in Genesis chapter 3. Kung nanamnamin niyo ito, nakakaiyak po ito eh. This is the time po that Adam and Eve fell into sin. And this was the start of their broken fellowship with the Lord. Pero basahin po natin ulit yun, no? Mas mabagal po. Sabi dito, "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees. Then the Lord called to Adam and said to him, 'Where are you?'" Hindi po ba God is all-knowing? Alam ng Diyos kung nasan sila eh, kahit magtago sila. But here was God walking in the garden. Alam na may kasalanan sila, hinahanap pa rin sila. Hindi sila hinahanap para saktan sila. Hindi sila hinahanap para parusahan sila. This was God the Father in His infinite love na hinahabol pa rin sila kahit sila nagkasala. Sino yung lumalayo? Hindi naman yung Diyos Ama yung lumalayo sa kanila na madumi na kayo eh. Lumayo kayo sa akin. Hindi eh. Palapit yung Diyos Ama sa kanila. Sila yung lumalayo dahil alam nilang may kasalanan sila. Baka tayo, ganun din tayo minsan eh. Nahuhulog tayo sa kasalanan ulit, tapos niisip natin, hindi na ako katanggap-tanggap para sa Panginoon. Hindi muna ako sisimba. Lalayo ako sa Panginoon. Lord, aayusin ko muna yung sarili ko. Pag maayos na ako, saka tayo magkita ulit. So, ganun ba yun? May ambag ka sa salvation mo, di ba? Ikaw yung mag-aayos sa sarili mo. Hindi po eh. Yung Diyos Ama, hinahabol pa rin sila. And again po, here in Genesis, kung alala niyo po yung kinanta po ni Phoebe kanina, di ba? In the garden. I think this was written po, pinapatukoyan nito ay yung si Mary Magdalene in the garden po before resurrection, or during the resurrection of Jesus. Nung kausap niya si Jesus and hindi niya alam na si Jesus na pala yun, it was such sweet fellowship, realizing that it was actually Christ. So kung paano pong yung fellowship natin with God the Father in the garden was broken because of Adam and Eve, ngayon because of Christ, that fellowship is restored. Kung paano po yung sinabi kanina sa kanta, di ba? He walks with me and He talks with me. He tells me I am His own. Yun po yung assurance natin in the finished work of Christ.
Hindi po tayo malayo sa Panginoon. Hindi tayo malayo sa Diyos Ama. Siya po ay malapit sa atin. Isa sa pinakamahalagang pahayag sa talata na ito ay ang pag-unawa na lubos na tinapos at tinugunan ni Jesus ang lahat ng kailangan para sa iyong kaligtasan. Walang iniwang hindi tapos sa krus. Hindi naghihintay ang Ama na kumpletuhin mo ang pinasakdal na ni Jesus. Ganap na tumayo si Kristo para sa iyo. Ang kasalanan mo ay napagpasyahan at nabayaran na. Ang utang mo ay inalis na. Ang iyong kinabukasan ay ligtas at nakatali na sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit pwedeng magpahinga ang mga mananampalataya sa halip na mamuhay ng pagod na pagod sa pagsisikap na kitain ang bagay na libre namang binigay. Sabi po in Hebrews 10 verse 14, "For by one offering He has perfected forever those who are being sanctified." One offering. Christ lang po. Before Christ, taon-taon, paulit-ulit yung sacrifice in the temple. Nag-aalay ng mga tupa, kalapati, kung ano-anong sacrifice, paulit-ulit. Pero lahat ng sacrifice na yun, they were never effective to take away sin. They only served as a reminder that hindi sapat, kulang. Kaya kailangan ulitin. Next year, kailangan may alay ulit. Pero through Christ, it was one offering. By one offering, He has perfected for all time those who are sanctified. Ito po, gusto kong laging binabalikan din ito eh. Nung namatay po si Kristo sa krus, di ba yung huling sinabi niya po, tetelestai, it is finished. Yung it is finished niya po doon, sa kultura po nila, sa panahon nila, naiintindihan po nila yung ibig sabihin talaga nito. Hindi lang ito bastang natapos lang. Ang talagang konteksto po nito, ginagamit ito in a business context. Kung ikaw ay merong pagkakautang, pag tapos mo na yung utang na yon, meron kang resibo, nakalagay sa ilalim. Tetelestai, paid in full. Tapos na. Nothing follows. In a judicial context, sinasabi din ito that a sentence is fully served. Meron kang ginawang pagkakamali, kailangan kang ikulong. Ngayon, lalaya ka na. Meron ka ding papel, nakalagay doon, tetelestai. It is finished. The sentence is fully served. In a military context, ginagamit din ito. Meron kang sasakupin na lugar, merong magsasabi pag natapos na, tetelestai, the victory is complete. Tapos na. Ganon din ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Salvation and the finished work of Christ is complete. It is finished. We have nothing more to add to it. Kailangan nating laging alalahanin ang matapos na gawa ni Kristo dahil kung hindi, tutuon lang tayo sa ating sarili. At ang pagtutuon sa sarili ay nagdudulot ng takot. Labis na pagpapakapagod at kawalan ng katatagan. Now, can you imagine what if your salvation had to depend on your performance? Hindi po ba? Kung kailangan laging tama yung ginagawa mo, kung kailangan hindi ka magkakamali, baka bukas pa lang wala na yung salvation natin, baka mamaya pa nga lang di ba? Ngunit patuloy na ibinabalik ng Ebanghelyo ang iyong paningin kay Jesus. Ang katiyakan mo ay hindi nakadepende sa kakayahan mong kumapit ng perpekto sa Kanya. Ang katiyakan mo ay matatagpuan sa kakayahan niyang kumapit ng perpekto sa iyo. Ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa Kanyang natapos na gawa, His finished work. Hindi sa pag-iba-iba mong emosyon. Jesus remains faithful even when human feelings rise and fall. Wala po sa pakiramdam natin yun na pakiramdam ko save na save ako ngayon kasi napakabuti ng ginagawa ko today. E paano ako kinabukasan? Kasala na naman ako. Pakiramdam ko hindi na naman ako save. Diba? Hindi yun nakaasa sa damdamin natin, sa nararamdaman natin. Ang babalikan at babalikan natin yung natapos na gawa ni Kristo. Sabi in 2 Timothy chapter 2 verse 13, "If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself." So kahit tayo, nagbabago tayo ng pakiramdam, God remains faithful. May pambihira ding kapayapaan sa pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay napagpasyahan na bago ka pa man nagkaroon ng mabuti o masamang araw. Hindi naman nagsimulang mahalin ka ng Ama nung naging sapat na ang iyong pagsunod.
Ang pag-ibig niya ay nagsimula at nagmula sa kanyang sarili. Si Jesus ang patunay na ninais ng Diyos na makasama kanya magpakailanman. Ang bawat takot na bumubulong na hindi ka kailangan o hindi ka tanggap, pinapatahimik ng krus. Ang bawat kasinungalingan na nagsasabing ikaw ay pinabayaan, isinasagot ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi po in Romans chapter 8, verse 38 to 39, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sa huli po, ipinapakita ng John 3:16 to 17, na ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pag-akit ng tao patungo sa Diyos. Hindi natin kayang umakyat patungo sa Diyos. So siya po ang bumaba sa atin. So ito ay patungkol sa pagbaba ng Diyos patungo sa tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pasanin na iligtas ang iyong sarili ay wala na sa iyong mga balita. Tinapos na ni Jesus ang bagay na hindi mo kailanman kayang gawin. Ito ang dahilan kung bakit pwedeng huminga ng maluwag ang mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit nagiging posible ang kapayapaan. This is how peace becomes possible for us. Hindi na parito si Kristo para bigyan ka ng pressure o pabigatin ng buhay mo. Naparito siya para dalhin ka sa kapahingahan. Sabi po in Matthew 11:28 to 30. Matthew 11:28 to 30. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. I will give you rest. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. Hindi po natin kailangan magpakapagod. Laging mabagabag na, Panginoon, ligtas ba ako? Ligtas ba ako? Bakit ganito pa rin ako? Hindi po. Kung tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, tayo ay naniwala sa kanyang tinapos para sa atin. Yun po yung ating anchor. Yung ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang tinapos po para sa atin. Sana sa maikling pag-aaral natin ngayong umaga, nagkaroon tayo ng bago at sariwang pananaw sa kahulugan ng John 3:16. Na hindi lang ito basta isang random na talata na dapat kabisaduhin ng mga bata. Na hindi ito basta pamilyar lang at wala nang halaga sa atin. Kundi ito ay sentro ng ating kaligtasan. Sentro ng ating kaligtasan na nagpapakita sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Nagpapakita sa atin ng ating makasalanang kalagayan. Nagpapakita sa atin ang natapos na gawa ni Kristo at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Ngayong araw, maaari kang mabuhay ng may kaalaman na si Jesus ang buong patunay ng pag-ibig ng Ama sa iyo. Hindi mo kailangan gumising na may takot na ang Diyos ay laban sa iyo. Can you imagine that? Waking up, di ba? In the morning, iisip mo, papatayin ba ako ng Diyos ngayong araw? May galit ba yung Diyos sa akin ngayong araw? Di ba napakasarap po? Igising tayo araw-araw, knowing na minahal tayo ng Diyos. Walang ibang katibayan, walang ibang pruweba na kailangan doon. Kundi yung pinangako niya at pinupad niya na namatay si Kristo para sa atin sa krus. Dahil kay Kristo, alam mo na tuwing titingin ng Ama sa iyo, malulugod siya sa iyo dahil ang makikita niya ay si Kristo. Hindi siya laban sa iyo, bagkus siya ay para sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo, inilapit ka na sa Kanya magpakailanman. Ikaw ay minahal, tinanggap, pinatawad at binigtas dahil kay Jesus lamang. Hayaan mong magpahinga ang puso mo sa katotohanan ito ngayon. Hindi na parito ang anak ng Diyos para hatulan ka. Naparito siya para iligtas ka. Ingatan ka at dalihin ka sa buhay na walang hanggan. Kasama niya magpakailanman. Let's keep that in mind. Because of Christ, when God looks at us, kung titingnan tayo ng Panginoon, hindi niya nakikita yung kasalanan natin. Nakikita niya si Kristo. Isipin niyo lahat ng mali na ginawa niyo, lahat ng pananakit sa kapwa na ginawa niyo, lahat ng paglapastangan niyo sa Panginoon.
Dahil namatay si Kristo, tingin nyo ba makikita pa ng Diyos Ama yun? Hindi ba? Yung pinakamasakit na pwede natin gawin sa Kanya, ginawa na niya. Through the death of Christ, Christ became our substitute. Sana po maalala po natin yan ngayong araw. Tayo po